Bili po kayo ng cake, Mami. Gusto ko po ng cake. Sige na po. Mami, sige na. Gusto ko maraming icing, ha? Sige, bibili na ako, ha? Mama, gusto ko pong kumain ng cake. Bilan niyo po kami ni Yuzuhiko ng cake. Sige na po, Mama. Gusto mong kumain ng cake? O sige, okay lang kumain ng cake paminsan-minsan. Sige, bibili tayo ng isa. Yay! Welcome po. Alin dito ang gusto mo? Yung marami pong icing at saka yung may strawberry. Strawberry? Opo. Sige, yun ang bibilhin ko. Yay! Maraming salamat po. Kung nakapili na po kayo ng cake na gusto nyo, sabihin nyo lang po sa akin. Andito na ako. Papa, welcome home po! Wow! May cake tayo! May cake tayo! Yay! Andito ka na pala, Papa. May dala ka pang cake. Si Mr. Kawawa naman siya. Gusto ko na nga siyang tigil ng sisi. Ano? Nagparang naman kami nagkakaroon sa'yo. Eh, lagi ka rin naman paste. Ay, grabe ka naman magsalita. Ikaw nga, ano? Sinong bird? Wala ko naging short ang bird, ha? Lalaki ako, oy. Ha? Ikaw talaga kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Bird ka pa. Gusto mo nang kumain o gusto mong maligo? May tanong ako sa'yo, sagutin mo, ha? O ano, Papa? Sinong artista ang maraming ngipin? Maraming ngipin. Oh, eh sino? Eh di si Matip. Ay. Megan, maligo ka na. Okay. Eto, kumain ka na. Ate! Huh? Naglagay ka na ba ng bagong sabong pambaligo sa banyo? Oo, naglagay na ako. Okay, maliligo na rin ako. Ha? Ano kaya yun? Sa palagay ko yung green team, pero malakas din yung red team. Mainit talaga ang mga laro ngayon. Makaligo at makatulog na nga. Mauna na ako. Mama? Nakita ko po ito malapit sa pinto. Malapit sa pinto? Ano ba yan, Megan? Cake po. Ano? Cake? Kayo po ba ang bumili nitong cake tapos naiwan yung malapit doon sa pinto natin? Hindi ako ang bumili. Ha? Sino kaya ang bumili ng cake na to at bakit niya iniwan malapit sa pinto natin? Iyo, ay akong kainan baka kadiri na to. Ang arte mo talaga. Papa, may alam ka ba tungkol sa cake na to? Papa, narinig mo ba ako? Papa, sagutin mo naman tinatanong ko. May mga teorya na nga ako eh. Ano naman yun? Sa palagay ko, experience nila magiging advance. Ano ba yan? Si Papa pala. Si Papa ang bumili nito? Paano niyo po nalaman yun? Dahil yun sa... Sino pa bang bibili ng cake kundi ang Papa mo, hindi ba? Hindi ako. Pero sigurado kung hindi siya aamin. Oo nga talagang hindi siya aamin. Ang galing niyo po, Mama. Oo naman, kilala ko na yata ang Papa niyo sa tagal naming mag-asawa. Kayo talaga, Papa. Sana sinabi niyo agad sa amin na may binili kayong cake. Palagi niyo na lang kami ginugulat.
Ano, Papa? Bakit bigla ka na lang napabili ng cake? Ikaw ang bumili nito, hindi ba? Sige na, Papa. Sumagot ka na. Aminin mo na. Ikaw talaga, Papa. Napakamahiyain mo kahit kailan. Binili mo ang cake na ito dahil gusto mong bigyan ng pasalubong ang pinakamamahal mong mga anak at asawa, hindi ba? Ano, tama ba ako? O baka ikaw naman ang gustong kumain ng cake kaya bigla kang bumili nito? Ikaw ang gustong kumain, no? Umamin ka na kasi, Papa. Oo. Tapos ko nang linisin yung CR natin. Naku, lagot, nagalit sa atin si Papa. Ano nangyari? Ay, sayang naman yung cake. Nakalimutan na naman nilang patayin ang ilaw dito sa harap. Huh? Malamang si Papa ang bumili nito. Hindi na ako magsasalita para hindi siya magalit. Isasara ko na lang ang bibig ko. Anong meron? Bakit ang tahimik? Wala nagsasalita. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kaba. Ganito ba ang ora ng pamilyang kumakain ng cake ng sabay-sabay? Minsan napakahirap talagang intindihin ni Papa. Maraming salamat sa pagkain! Sobrang sarap ng cake. Maraming salamat sa iyo, Papa. Wala akong alam dyan. Ah? Wala kang alam? Di ba ikaw ang bumili ng cake na yun para makakain tayo at ang mga bata? Ha? Kung hindi pala si Papa ang bumili ng cake, sino kaya ang bumili nun? Naku, ewan. Wala akong alam tungkol doon. Naku, inubos na natin! Oo nga, paano na? Naku, paano pala yun? Sino yung nagbigay nun? Ano ba naman yan? Paano na yan? Hindi pa tapos ang palaman! Kaya, bakit pa kayo? Katapos na ng closing. Mas Mas exciting exciting to! Lincoln! Bilisan mo! Bumangon ka na dyan! Ang oras ng pahinga ni Megan! Anong oras na po? 7:30 na. Hindi ba may exam ka ngayon? Na! 7:30 na po! Pero nag-set ako ng alarm, bakit hindi ako nagising? Oh? Nag-set ka ng alarm? Na! Ano nangyari? Uy, Megan! Kamusta yung exam? Wala ako naisagot sa exam natin. Ha? Pero hindi ba ang sabi mo sa akin kahapon mag-aaral ka na magdamag? Anong nangyari sa'yo, Mikan? Anong nangyari? Lagat, hindi ko na kaya. Matutulog ako ng 2 oras. Alas 4, gigising ako ng alas 4 para mag-aral. Sa sobrang sarap ng tulog ko, hindi ko na malayang natabig ko ng malakas yung alarm clock. Tumama yung sa pader kaya nasira. Ha? Heto, Pangit naman. hindi ko naman ginagamit ang alarm clock na yan, kaya okay lang na ikaw na lang ang gumamit. Okay, salamat, Yuzu. Okay, kaya ko to. Hindi pwede. Hindi pwede, gumising ka. X plus y plus x squared times y squared is equal to... Mikan, naririnig mo ba ako? Sa palagay ko, mas mabuti kung matutulog ka muna sandali. Hindi
Hindi pwede. Kulang na ako sa oras. Pero, inaanto ka na kaya walang pumapasok sa utak mo. 2 oras. Matulog ka muna ng 2 oras. Saka ka na ulit mag-aral. Okay ba yun sa'yo? Hindi pwede. Wala akong naisagot sa exam namin kahapon dahil natulog ako. Ay, ang sarap. Ang sarap nito. Halika na dito. Matulog na tayo. Pero kapag sumobra ako, natulog ka tulad na nangyari kahapon. Alam ko na. Ganito na lang ang gawin mo. Itupi mo yung kutsyon mo, kumot. Tapos matulog ka sa ilalim. Huh? Komportable sa pakiramdam kung matutulog ka sa ibabaw kaya mapapasarap ang tulog mo. Pero kung sa ilalim ka pupwesto, hindi ka makakatulog na maayos. Oo nga! Tapos tong alarm clock mo naman, ilagay mo sa lugar na hindi mo maaabot. Oo nga, tama ka. Tama yung sinabi mo. Aray, ang sakit. Panaginip lang pala yun. Hindi ko na talaga kaya matutulog muna ako sandali. Kahit hanggang 4 lang. Tapos magbabasa at mag-aaral ako ng 3 oras hanggang mag-alas 7. Ang bigat ng kutsyon at kumot ko. 2 oras lang. 2 oras lang. Naantok pa ako eh. Ano ba yan? Sandali lang. Gusto ko pang matulog sandali lang. 10 minutes pa. Okay na sa akin ng 10 minutes. Ay! Bakit tumutunog ulit? Okay, 10 minutes ulit. Wala akong magagawa. Isiset ko na lang to sa 30 minutes. Ano? Hindi rin pwede na 30 minutes. Gano'n dapat katagal bago to hindi tumunog? Kailangan ko matulog hanggang alas 5? Ibig sabihin ito, 2 oras na lang ako makakapag-aral. Okay lang yun. Tama na yung 2 oras para mag-aral. Tama yun. Hindi ako nagising ng alas 5. Kaya hindi na naman ako nakapag-aral ngayon. Kapag ganitong may exam tayo, ginagamit ko yung kitchen timer namin. Huh? Pwede kasi iset yun per minute, kaya yun ang ginagamit ko. Convenient, hindi ba? Kitchen timer pa lang ginagamit mo. Sige, gagawin ko din yun. Nakakapagtaka naman. Bakit wala kaya dito yung kitchen timer namin? Megan, Huh? ating gabi na. Ano pa bang ginagawa mo? Nakapag-aral ka na ba? Hindi pa po. Hinahanap ko po yung kitchen timer natin kasi gagamitin ko pong alarm clock yun. Huh? Kitchen timer? Opo, pwede po kasing iset yung timer kung ilang minuto ko gusto. Kunwari, 10 minuto lang. Kaya naman, 10 minuto? Bakit ka nagpapakahirap ng ganyan, Megan? kasi po, kulang po ang oras ko para mag-aral kaya sandali lang ang tulog ko. Bakit kasi ngayon ka lang nag-aaral? Dapat tinumpisan mo na noon pa lang. Akala mo ba mataas ang makukuha mo kung magpapakapuyat ka na isang gabi lang? Alam ko na po yun. Sabihin nyo na lang po sa akin kung nasan yung kitchen timer natin. Talaga naman. Sa pagkakaalala ko, dito ko yun inilagay. Sandali lang, bakit wala dito yung kitchen timer? Dito ko yun nilagay eh. Bakit ganun? Bakit wala dito? Nasaan na kaya? Bakit po? Itinapon ko na pala yun. Ha? Mura lang kasi ang bili ko dun, kaya madaling masira. Bakit hindi nyo kaagad sinabi sa akin? Sayang ang oras ko sa paghahanap! Wala akong magagawa kundi mag-aral buong gabi para hindi ako bumagsak sa exam. Okay. Ang galing! Nakadilat ang mga mata mo habang natutulog ka. Aray ko, ang sakit. Magpahinga ka muna kahit sandali lang. Hindi pwede. Mas makakapag-aral ka kapag nagpahinga ka. Tumaingay! Pero sandali ka lang naman matutulog. Tahimik! Huwag mo akong guluhin! Meron pa akong 3 page na kailangang i-memorize. Kung pipilitin mo mag-aral kahit inaantok ka, wala rin papasok na sa utak mo. Matulog ka na muna sandali, Megan. Okay na yung 10 minuto. Kulang na ang oras para mag-aral. Tingnan mo yun. May magandang gamit ako. Radyo? Oo nga pala. Pwede kong gamitin ang timer nitong radyo. At pwede ko rin itong iset ng 5 o 10 minuto kung gusto ko. Yay! Matutulog ako ng 10 minutes.
kaibigan, magandang umaga. Oras na naman para sa segment nating Japan Landscape Selection. Ngayon, makinig tayong lahat sa forest music para makatulog tayo ng mahimbing. Pupunta kami ni Mrs. Mitsushima sa mall bukas. Mga kaibigan, ngayong spring, may bago kaming offer sa inyo. Bukod sa kulay gray na nakasanayan na natin, ngayon may kulay red wine na cabinet din kami. Sigurado magugustuhan niyo, mga kaibigan. Ang ganda naman. Maganda nito, hindi ba? Gusto Kaya ko bumili yun. na po kayo. Huwag Kulay po red sa gusto. wine. Umorder na kayo. Na. Tumawag lang po kayo Kulay sa number na red nakikita niyo wine. sa screen. Si Mama gusto ng kulay red wine! Mrs. Mitsushima! Mrs. Tachibana! Pasensya ka na ha, pinaghintay kita ng matagal. Okay lang. Asa nga pala, may budget ka ba para ngayon? Oo naman! Ngayong araw na to? Pupunta tayong dalawa sa mall! Para bumili ng mga gamit! Ang daming mabibili dito. Oo nga, anong bibilhin mo, Mrs. Mitsushima? Gusto kong bumili ng mga wardrobe na gagamitin ko sa summer. Wardrobe? Ano yun? Damit yun. Yun ang ibig sabihin ng wardrobe. Damit pala yun! O sige, titingin din ako ng damit para sa summer. Okay, sumugod na tayo dun sa women's section. Let's go! Go, 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 go! Wow, tingnan mo yun, no? Ang ganda naman ang damit na yun, no? Ay. Alam mo, Mrs. Tachibana, excited pa naman ako magpunta dito sa mall, pero parang wala akong makitang espesyal. Wala akong nakitang damit na nagustuhan ko ng gusto. Wala tuloy akong nabili kahit isa. Ako din eh. Siguro dahil mas marami na tayong alam sa buhay, mas practical na tayo. Gusto natin yung mura lang pero maganda pa rin ang design at quality. Tama ka. Wala rin ako nakitang damit na nagustuhan ko. Wala akong nakitang espesyal. Sandali lang. Ibig mong bang sabihin, kailangan na nating umuwi? Pinagplanuhan pa naman natin ang pagpunta dito. Pasensya na. Oo nga pala. Halika, maghanap ulit tayo. Sige. Siya nga pala, matanong kita, anong style ng damit ba yung hinahanap mo, Mrs. Tachibana? Ano nga ba? Teka. Anong klase nga ba ang gusto ko? Ano nga ba? Alam ko na! Kulay red wine! Ano, kulay red wine? Tama! Gusto ko bumili ng kulay red wine dahil yun ang uso ngayon. Anong bibilhin mo? Kulay red wine na damit. Ikaw talaga, nakakatawa ka talaga! Wow, tingnan mo, napakaganda ng outfit na yun, di ba? Oo nga, sobrang ganda ng damit na yun. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay mo, Mrs. Tachibana? Bagay na bagay po sa inyo napili niyong blazer, ma'am. Si Mrs. Tachibana ang tinatanong ko, hindi ikaw. Bagay na bagay po talaga sa inyong blazer na yan, ma'am. Bagay ba talaga? Pero masyado itong malaki para sa akin. Kailangan ko ng mas maliit dito, miss. May maliit na size pa ba kayo? Ha? Iisa lang po ang size namin. Pwede sa lahat yan. Ganun ba? Okay lang kahit medyo malaki? Opo! Ganitong style ang uso ngayon. Dapat lang nabili niyo to para makasabay kayo sa uso. Napaka-convenient ito. Pwede niyo isuot kahit anong season. Madali kasi ipare sa kahit ano. Pero sa palagi ko, masyado talaga malaki para sa akin ang blazer na to. Huwag na lang, miss. Ay, sige po, ma'am. Kung yan po ang opinion niyo. Hindi ka ba nagsisisi? Hindi mo binili yung blazer kanina. Ay, okay lang yon. Nakita mo naman yung sales lady. Kahit hindi bagay, sinasabi niyang bagay. Gusto niya lang makabenta. Nako, sinabi mo pa. Ikaw, gusto mo pa rin ba bumili ng damit? Oo naman. Gusto ko ng damit na kulay red wine. Nga pala, bakit gusto mo ng damit na kulay red wine? Bakit ko gusto ang kulay na yun? Bakit ko nga ba gusto yun? Nakalimutan ko na. Basta gusto ko lang. May napanood kasi ako sa TV kahapon. Kulay red wine daw ang uso ngayong taong ito, kaya gusto ko yun. Malamang Bordeaux nga ang declare na pinaka-fashionable na kulay ngayon hanggang sa fall. Ano? Bordeaux? Yun ang kulay ng red wine. Bagay ang kulay na yun sa
kulay na gray, hindi ba? Gray? Mga kaibigan, ngayong spring may bago kaming offer para sa inyong lahat. Bukod sa kulay gray na nakasanayan natin, ngayon ay may kulay red wine na cabinet din kaming sigurado magugustuhan nyo. Naku, mabuti na lang naalala ko yung patalastas sa TV. Lalagyan pala ng damit ang ina-advertise at hindi damit. Lalagyan ng damit? Oh, wala yun. Kalimutan mo na lang yun. Wala yun. Hanapin na natin yung damit na gusto mo. Minsan lang tayong pumunta dito, kaya kailangan may mabili tayo kahit isang damit lang. Oo, tama ka. Kulay red wine, kulay red wine, kulay. Heto, Mrs. Tachibana, nakita ko na! Eto, kulay Bordeaux! Oh, bordo nga yan! Welcome po sa inyo. Bilis, Mrs. Tachibana, isukat mo na yan! Oh, miss, meron ba kayong size 50 ng jacket na to? Meron po, ma'am. Kukunin ko pa para sa inyo. May size 50? O ano? Bagay ba? Oo, bagay yung kulay sa'yo, pero parang naging kapa ni Dracula sa laki, Mars. Ganun ba? Oo, malaki. Miss, meron ba kayong size na nasa gitna ng size ng hawak mo at ang size nun? Naku, pasensya na po, ma'am. Sa ngayon po kasi 2 size lang ng jacket na to ang meron kami. Hindi pa po kami nakaka-order. Naku, sayang naman kung gano'n. Okay na sa akin ang size na to. Matatakpan ito ang tiyan ko. No? Nagkapag-desisyon ako. Bibilhin ko to. Sandali lang, Mrs. Tachibana. Makinig ka mabuti sa akin. Lalo ka magmumukhang mataba dyan. Lalong nakakataba mga damit na dark ang kulay. Pero fashionable ang kulay red wine ngayon. Nalaman ko sa show na yon. Gusto mo ba talaga yan? Oo! Mukhang sinuwerte ako ngayong araw na ito, hindi ba? Hindi na niya inisip kung bagay sa kanya o hindi. Dahil lang sa kulay, basta na lang niyang binili. Ay, Papa, what can you say? Parang medyo maluwag sa kanya. Mukha siyang mailbox. Papa, ano sa palagay mo? Mukha kang bumbiro. Mukhang bumero ka! Talaga? Binalik mo yung jacket na binili mo? Oo, sabi kasi ni Papa, nagmukha akong bumbero, kaya nagbago isip ko. Saka medyo malaki talaga sa yung jacket na yon. Tama na nga decision mo na ibalik yun. Oo. Kulay red wine. Parang gusto niya pa rin ang kulay na yun. Ang kulay ng red wine. Huh? Tingnan mo yun, Mrs. Tachibana. Oh? Tingnan mo, kulay red wine yung langit. Oo nga, totoo nga. Alam mo talaga kung paano ko pasasayahin, Mrs. Mitsushima. Siyempre naman. Hindi pa tapos ang palabas. Kaya abangan pa kayo. Pagkatapos ng closet. Mas exciting pa! Para sa pinakabagong balita, ito ang mangyayari sa susunod na episode. Naku, si Mika nagtatampo? Ha? Poisoned eyes, poisoned tongue? Nagtimbang